ng Armor of God gihapon. So pinagi lang ta sa cellphone sa ron. Tapos mo ni makita naton sa dirita padayon sa kwan sa Ephesians 6:17. Ephesians 6:17. Nag-iskot din nga, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So kinaay mga country kanang arrangement sa iyang pamulong. Okay. So, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Sige, sa atong pagsugod sa pagpaminaw, mag-pray ta. Sige, sa atong kagalingon na something to confess, if necessary, i-confess. Then pasalamat sa Ginoo pag umani ana iga-voice out ako ang prayer. Sige, let's pray. Simo lang amay, salamat sa mga higayng nga tanim samon nga sa pag-communicate sa mga pulong kag sa pagtuon sa mga pulong nga sa ding Ginoo nga makaproduce kami ginatawag nga divine good. Dili Ginoo confirming ourselves which is human good. Nanigan po kami sa teaching ministry kag confirmation ng the Holy Spirit sa sining mga technology Ginoo nga bisan through cellphone at least naka-communicate kini sa mga pulong o eagerness Ginoo sa pagtuon of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Gani praying for giving us spiritual IQ kag spiritual understanding kag loud and clear nga pagpaminaw nga sa pagtuo kag pag-aplika sa imong mga pulong sa ngalan Jesus Christ. Amen. Alright. Sige, nagyapon. Sige sa tot pato. So Ephesians kunay kay kuan mapaluap sa imong Bible, Ephesians chapter 6 verse 17. So kaning helmet of salvation protection ni siya sa ato ang ulo nga ngano nga sa ulo man jud no nga protection sa atong ulo. Remember nga ang una is belt of truth, so dapat founded sa truth kay di na makita ang kay dra man nakakonek sa belt of truth nga sa Roman soldier da nakakonek ang breastplate of righteousness. In other words nga walay breastplate of righteousness kung walay belt of truth. So amo na iyang buot ipasabot. So dapat ang foundation is truth kay parang ang belt ay ang breastplate of righteousness mao magaprotect sa imong spiritual life ang ginatawag nga breastplate of righteousness kay mao nang application sa belt of truth. Then siyempre naa ka sa pagpangalagad at service mao nang sapatos kag ang shield nga faith. So dra i-compare ang shield of faith kay ang shield mao nang defensive weapon nga magaprotect sa imuha. In other words nga kung naay mga doctrines then dra ka maka tawag ni kana maka response no. Response ba o mo react sa mga false doctrine. O kaning helmet of salvation mao ni siya magaprotect sa imo sa mga doctrines nga nag-load sa imuha dira sa imuhang tawag ni frame of reference dina sa imong utak o dina ba sa imong heart in short no. So amo na siya magaprotect kay isa ka butang nga kaning helmet of salvation nga magaprotect sa imuhang doctrines nga nalod din nga helmet of salvation mauning magpatadlong sa imong huna sa times sang mga difficulties, affliction, distress nga nagakover sa imong utak sa imong ulo nga sa pakig-away every moment of the day dira sa imong kalag kay gubaon jud na ang unsa man nga naang doktrina sa imong utak. So mo na siyang gaprotect ang helmet. In other words nga ang Roman soldier pag wala say protection sa iyang ulo, patay kang bata ka. Delikado siya kayo nga prone kay siya sa iyang kaaway. So nga asa nga maigo ang iyang ulo kay wala say protection nga helmet. So manang pasabot din na nga
Ang helmet of salvation mao ni siyang magadipinsa sa imong mga sa magadipinsa sa imuha sa mga false doctrine nga nagatake sa imuha. So amo nang ang panagang shield of faith mao nang maga-react or maga-response or somewhat nga makaprotekta sa imuha kag maupod ang ginatawag nga helmet of salvation nga nalod na nga doctrine. Halimbawa pas na magatong kitag Trinity sa sunod, no? Fruit of the Holy Spirit, tapos salvation by faith alone in Christ alone, no? Kag uban pa nga mga pamulong dinha. So ang kung unsa nang naa sa imo aron nga utak na nga nalodra sa imo nga kalag, sa imo nga ginatawag nga spiritual heart, mao na sa mga protect mo, stand firm ka dinha. So mao na nga naay helmet of salvation. Now, ang pulong din na is and take the helmet of salvation. And take the helmet of salvation. But pasabot niya aning take, imong dawaton and take the helmet of salvation. Kay lahi ni siya sa Ephesians 6:13 kag diri sa Ephesians chapter 6 verse 16 pa ni sa sunod o 6:16, yes, analambano. Kay kani siya sa verse 17 is dikumay. So dawaton kay dinhi sa 6:13 o 6:16 imong kuhaon ang buti pasabot. So dawat na lang and take the helmet of salvation and kung baliktad dinhi and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So dawaton mo. Kaya ang pasabot sini sa sword, offensive ni siya. Wherein nga kaning helmet, protection siya. Nga same gyapon sa ginatawag nga shield of faith. Mo nang importante sa pagtulunan sa ginatawag nga mga doctrines. So sa tuwa ba ang Christian pag wala siya doctrine sa iyang heart o spiritual heart, sa iyang utak, sa iyang kalag, walay protection sa iyang Christian life. Buot pasabot nga wala po siya breastplate of righteousness nga ma-protect sa iyang spiritual life. So dili makita sa iya ang righteousness of God nga gin-impute sa mga believers, at the same time kaning ginatawag nga eternal life. Mao bitaw nga ang basic kayo is the belt of truth. So kung walay helmet ang isa ka Roman soldier, kaya mo ni comparison ni Paul, no? Naging gamit sa balang espiritu ang Roman soldier. So dali kay sa maigo sa ulo. Bisa na pa siya specifically nga sa pagsulti sa ginatawag nga helmet of salvation. Kay pwede siya maigo sa pana, kanang bangkaw o kanang sword pud sa mga kalaban, no? O usapod ni ana kanang mga atsa nga ginagamit gyapon nila sa pagigaway. So dali siya maigo, ma-expose ang iyahang ulo. So mao na nga dapat sa Roman soldier sa pakig-away sa unang panahon, wherein nga kaning the book of Ephesians nasulat siya sa mga 61 AD nga ang ilang pakig-away is pinagi sa pana, bangkaw, espada o kaning atsa, no, sa pakig-away. Dili nang atsa nga pangbuga o kahoy kundi pakig-away jud sa atsa. So dali siya ma-expose. Amo na nga kinanglan na adyo say ginatawag nga helmet ang Roman soldier. Same gihapon sa atong Christian life. Once nga walay Bible truth or Bible doctrine ang Christian jud, guba jud ang iyahang pagtulunan or maguba jud na yung Christian life kay wala say pagtulunan, wala say helmet of salvation. Mo na nga ma-expose siya ma-expose siya sa kaaway. So kung na kay mga doctrines na loaded sa imong kalag, sa imong utak, tawag na po sa so
May kay pwede po ma-post ang recording. Okay, padayon ta. So mo ang kasagaran sa mga tawag Christians. Masulti na lang nato nga so-called Christians kay wala sila Bible doctrine o tinuod man ka nga Christians. Pag wala sila Bible doctrine, bungkag jud ang iyang Christian life. So bungkag jud ang iyang ulo, walay protection nga helmet of salvation nga makasave sa iya ha. Makasave to the point nga makadipinsa sa iyang Christian life. So kay tanaw naton ri ang sword pud pagkasunod ni ana. So ang salvation diri is the hope of salvation. Makita nato ni siya sa Ephesians chapter 5. Ephesians 1 Thessalonians So kung na Bible din na makita sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. 1 Thessalonians tanaw nato diri sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. Okay, nagaisulti din nga but let us. So Thessalonians mga Christians gyapon ni nga gi-address ni Pablo. Ano gasulti ko nga Christians? Kasi Pablo ang first nga member sa spiritual body of Christ. Or in other words, si Pablo ang first nga member sa Christianity. No. Sa to pa before sa kay Pablo, walay Christianity din na. Moving backward sa the book of Genesis sa Old Testament o sa Old Testament itself, walay Christian din na. So mo nga ang particular kita nga sa pagsulat nga sa mga letters o kung sa mga libro sa Bible, mga books sa Bible, kung asa na siya na-address. So kaning 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, gi-address na siya sa mga Christians nga nagasulti nga but let us, kamo nga mga Christians sa Thessalonica, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. So ang helmet din is mao ang hope of salvation. In other words nga pag hindi na kahibalo sa ginatawag nga doctrine of salvation, ang ginatawag nga Christian, bungkag jud ang iyang Christian life. So dapat maswito nimo ang o kung bisan familiarize ang ginatawag nga doctrine of salvation. So nagtuon kita sa doctrine of salvation, kana mga doctrine of redemption, reconciliation, sanctification, forgiveness, faith. So do si kabuok na nga doctrine of salvation. So kung di sila makadepensa sa ilang kaugalingon sa mga Christians, kung paano sila na save, then bungkag jud siya, guba ang iyang paglaom. So ang helmet of salvation mao na ang imong hope, paglaom sa pag-abot sa adlaw sang pagtubos. Pasabot sa adlaw sa pagtubos mo nang panahon sa rapture. So wala ta kagamit sang salvation sa o kung ano ang application sa John 1:12 kag Revelation 3:20, no? Para sa Revelation 3:20 nga na-address sa Church of Laodicea, kana siya nga church, mga saved na sila, kay grupo sila sa church, so mga saved na sila. So dili na kinanglan ang ginatawag nga 3:20 nga maghari sa kasing-kasing for salvation. Kung dili nga himuon nila si Jesus Christ nga hari silang kasing-kasing nga first place in their heart o kung priority, kay wala na sila hindi na nila first love si Jesus Christ mo nang sa 1 Thessalonians sa Revelation chapter 3 verse 20. Kag ang receive sa John 1:12 is by faith na. Mao gani na nga ang last nga portion nga word ni na is even to those who believe on His name. Believing lang amo na sa mga Gentiles, kay ang whosoever receive Him sa kay Jesus Christ, ang receiving dira is na-address sa mga Israelites, kay ang receiving is tantamount on equal siya sa ginatawag nga by faith, kay dapat i-receive nila si Jesus Christ sa ilang nasod. Mao nang verse 11 nga ilahang Christ o kon ilahang Messiah.
mo nang receive din na. So naa siya buti pasabot sa ginatawag nga by faith, pagtuo. Amo na nga wala sila nito o wala nila gi-receive, mo nang i-crucify nila si Jesus as their Christ or Messiah. By the way, ang Christ is Greek na word, pag Messiah is Hebrew word. Same lang gyapon, the anointed one. So in times of spiritual conflict, dili sila ka guard o dili sila makadipinsa. Walay dipinsa ang ilang utak sa ginatawag nga dapat na i-Bible doctrine sa mga false doctrine sa mga Christians. Amo na importante jud, priority ang doctrine. Mo sulti bitaw nga grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Knowledge jud amo na nga pareha sa ginatawag nga Bible doctrine. Pras nang ginasulti sa Bible nga God is a spirit. We must worship Him in spirit and in truth. Ang worship din na karon lockdown ta sa Sunday, no movement Sunday dili sa moa. Obot pasabot pa dili sila kasimba sa Dios. Kay no movement ang Sunday karon. Tapos unsa man di sila mosimba sa uban nga adlaw, Lunes o di ka nga mga inadlaw hangtod sa Sabado kay Sunday ra jud ang simba. So paano sila mag-worship? Unsa ba ang buti pasabot sa worship na God is a spirit? We must worship Him in spirit and in truth. Remember, in spirit and in truth. So kung walay truth, walay worship. Kung wala sa spirit, buti pasabot nga filled by God the Holy Spirit or naa sa ginatawag nga in the sphere of God the Holy Spirit or divine dynasphere, or ang sayon is in fellowship to God the Holy Spirit. Kay kung wala ka in fellowship to God the Holy Spirit, ang Christian is in sinning. So walay worship. Dili sabot nga ang worship naa sa sulod sa simbahan. Kag ang worship kung tanaw mo na siya sa tense, sa Greek tense, kana siya is in present tense. In other words nga, always in present time. So pwede ka maka-worship any time of the day from Monday to Sunday. Kag dili lang any time of the day. 24 hours a day jud, kag 7 days a week. Mao na ang pag-worship sa Dios. Paano ang pag-worship sa Dios nga 24/7? Mao ang pag-apply sa iyang pulong or Bible doctrine sa ato ang kinabuhi. Mao na nga ang helmet of salvation, maga-protect siya sa imuha sa mga doctrines, mga false doctrines sa kada magtotoo nga naay biblical truth, sound doctrine sa kapatuoran sa pulong sa Dios. So naa kay ginatawag nga hope of victory. Remember nga si Jesus Christ nagmadinaogon siya sa cross, ginatawag nga strategic victory. Mo nagsulti siya nga it is finished, paid in full. Tapos na ang laban. Kay si Satan sa iyang pakigbatok sa Dios, ginatawag nga angelic conflict. Dito na ang ginatawag nga strategic victory pinagi kay Jesus Christ sa ibabaw sa cross dito sa Golgotha. So sa ato kay daog naman jud si Jesus Christ, mudaog ay kita pinaagi sa ginatawag nga tactical victory. Ang tactical victory mao ang application sa pulong sa Dios sa aton nga spiritual life. Mao nang tactical victory. Dopras ba sa sundalo ba nga pag-abot nimo sa training camp, naa ka may mga gitawag nga mga physical fitness, at the same time naa ka may mga lectures. No. Dina sa mga lectures mauna ang mga command kung unsa ang ginatawag nga chain of command, at the same time unsa mga pulong ginagamit sa military, mga kung naa na sa encounter pag-command sa inyong high ranking official nga mauni nga buhaton.
So kahibalo kamo kung unsa ang bot niya ipasabot sa iya nga command nga mao na ang buhaton. Pag hindi ka na kahibalo, na ma ano matibulaag yung ka sa kwan, mawala yung ka sa passing. Plus ko sa kay kwan sa kay Alexander the Great, pag conquer niya sa world, pati language gi-conquer niya. Kay ngano man, kay tungod sa kalain-lain nga lengguwahe nga naa sa iyang kasoldaduhan, dili kanang makaasangko magsanto o kung naa lang sa isa ka command ang hanay o kung ang iyang makasoldaduhan. Halimbawa, sa marching pa lang, pag siling liko sa kanan, turn right, di ang uban dito sa wala kay wala man sila isa ka lengguwahe. Mao nang gi-conquer ni Alexander the Great pati lengguwahe nga mao nang Koine Greek, nga sa sina nga lengguwahe ang tanan nga makasoldaduhan sa isa ka command mao na makasabot sila sa isa ka command lang tungod sa ginatawag nga isa ka lengguwahe ang ilang gigamit, which is Koine Greek. So mao pud diri sa Bible, pag same gihapon sa ato ang mga Christians. So mao na nga we have of the same mind, same page, same doctrine. We have the mind of Christ. Kay kung nagkalailahi, may diferensya na. So kay ang truth sa iyang kaugalingon itself usaran yun. Ang Bible lang yun sa eksakto nga mga pagbabad. So ang helmet of salvation din sa ginatawag nga dikomai sa Ephesians 6:17 is okay. So kaning word din sa Ephesians 6:17 nga take, which is dikomai, dawaton mo na lang, kumbaga pa murag gina-offer ni siya mo ang helmet. So kani siya nga bot pasabot nga sa pagdawat sa ato nga Christian life, imong tuuhan ang mga pagtulunan mo ni nga gatuon kita doctrines by doctrines, dili nga istorya lang kundi by doctrines jud. Well, naat maka diretso ta sa kwan ginatawag nga kaning Trinity, isa ni sa ka heart nga sa teaching dapat sa mga Christians nga foundation jud of knowing who God is, or else kung di nimo makilala ang imuhang Dios nga Christian ka, wala kay Dios. Kay imposible kayong isa ka butang nga isa ka tawo nga kanang kung wala say ginatuohan, wala say pagtuo. So dapat may naa say ginatuohan, mao na nga naa siya pagtuo. So importante kayong Bible doctrine. In other words nga kung di niya kilala ang iyang Diyos, wala siya pagtuo sa tinuod nga Diyos, nga sa pagkilala kung unsa jud ang Diyos. So mao na nga tuuhan, then mao na ang ginatawag nga pagdawat sa gina-offer nga helmet of salvation sa mga Bible doctrines, the hope of salvation. Okay. So mo na nga sa mga Roman soldier, mao ni naka-protect sa ilaha ang helmet. Mo na naka-protect sa ilaha kung sa ilang pakigaway, importante kayo. Mo na nga kompleto jud dapat ang ginatawag nga mga paraphernalias nga armor of God. Kay kada isa na siya purpose sa ilang pakig-away. Remember nga ang aton nga utak, hindi sa ulo kundi sa utak jud. Well, naa siya part sa ulo nga mao ni siyang nagakuman sa ato ang lawas. Mao ni siyang nagakuman sa atong lawas. Sa to pa kung unsang naa sa imong utak, siyempre mao nang ma-apply sa imong kinabuhi. Mao na ang ikuman niya sa imuhang lawas. So ang paglaom
naa sa pagtulunan nga naa sa imuang utak. Mao na nga ang imong utak na ay helmet of salvation sa pagprotektar sa imuha sa eternity. Muna importante kay mga pagtulunan. Pras ni may notes ko din time pa. Uy. Dali lang nga, nagtapok sa dire. Okay. Alright. Okay. Pares ni sa kwan, Ephesians chapter 4 verse 30. Nagagamit ko rin og King James sa pagkakaroon. Ephesians chapter 4 verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, at the moment of salvation, sealed na jud ka sang balaan nga Espiritu. Kada believer ni Jesus Christ, believing nga siya is God, tapos dito sa cross ginbayran niya atuang mga sala, tapos namatay siya sa unod ug nabanhaw sa ikatulong nga adlaw ug nikayap sa langit kag naa sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Mao nang tuuhan kang Jesus Christ, no? Nga specifically for salvation. Then ang kana nga believer sa sina nga believing, sealed siya sang Holy Spirit, sealed unto the day of redemption. Ang pulong diri nga redemption is the rapture, kay apolutrosis ni siya. But pasabot nga mao ang kaluwasan sa kalag, sa lawas ug sa lawas. So redemption ni siya. So kung ato ni sa idagway mao ni sa tuwa pa, the moment nga ang tao mag-believe kay Jesus Christ, halimbawa 2019 nag-believe siya kan Jesus Christ, pag-believe niya kan Jesus Christ, at that moment save siya unto the day of redemption. Kaning redemption amo ni siya ang rapture. So luwas ka karon hangtod sa day of redemption. Kay apolutrosis na siya. Remember nga ang redemption sa Greek, murag unom ni siya kapamulong, lotroon, lotrosis, agoradso, exagoradso kag apolutrosis. O kaning Ephesians 4:30 is apolutrosis nga mao na siya sa rapture unto the day of redemption. So sa pagtuo sa pagkakaron, halimbawa 2019, 2020, ang tanan nga nituo din na kan Jesus Christ of who He is, nga He is God, nagbayad, tapos sa cross nagbayad sa aton mga sala, namatay siya sa unod og nabanhaw sa ikatulong adlaw, nikayap sa langit og naa sa tong kamot sa Dios nga Amahan, luwas siya sa diha dayon. Pagkahuman niya na luwas siya adlaw hangtod to the day of redemption. Mo nang bot pasabot sa day of redemption. You are sealed, panagya ka na. O kanang silyo di man na makuha jud unto the day of redemption. Mo nang paglaom. Dili nga i-judge ka pang kung luwas ka or dili. No, ikaw nga Christian by believing mo Jesus is luwas ka dayon hangtod sa walay katapusan. You are eternally secured, no? Eternally kang safe. Mao nang paglaom. So ang ginahimo ana now naa siya helmet of salvation na. Now ang atake ni ana nga ginapana ka, ginabangkaw ka, or gina espada ang imong ulo, tapos ginaat sa imong ulo, pero tungod kay may helmet ka sa nianang paglaom, dili na mabungkag ang imong ginatuuhan against sini mga pana nga false doctrine, bangkaw nga false doctrine, espada nga tigbaso ng ulo nga false doctrine, og atsa nga tigbaso ng ulo nga false doctrine.
Di na siya mabungkag kay naa kay helmet of salvation. Munang ubot pasabot sa helmet of salvation. Now dinhi naman sa ginatawag nga the sword of the spirit. Sa ato pa kung wala helmet of salvation, wala jud ang jud siya. Dapras ko na itong gisulti nimo sa una nga niadto din na ang duha ka pastor, tapos daw gi-interrogate kanila, no? Gi-interrogate ka mo nila pagkahuman naa kay pagtulunan. So nakasulti sila nga unsa man nga naapod ka di ay pagtulunan, kay ngano kay sila walay pagtulunan. So isa na ka prueba of knowing kung kinsa sila. Okay. So kaning the sword of the spirit. Itanan sa nato din ni Ephesians 16. Natanaw kita diri part bahin po sa ginatawag nga grammar, no? Okay, let's see. Ephesians 6:17. Okay. And the sword, okay. Kay nganong ang ginatanaw nako din ang yang grammar kay ngano man tungod sining definite article. Sa to pa madawat nimo ang helmet of salvation, pero pwede pud ka refuse sa sword kay iba ang sword ug iba pud ang helmet. So dili siya tawag nga mura kuan ba kanang isa ka set. Pag nadawat nimo ang helmet, dawaton pud nimo ang sword, iba pud ay tungod sa ginatawag nga definite article. So tungod yan ang definite article, iba siya lahi. So dili siya isa ka set, no? Sa to pa sa sinundalo sa Roman Empire, sa Roman soldier, pwede nga naa sila helmet pero wala sila sword, or pwede po nga naa sila sword pero wala sila helmet. Dili po pasabot nga pagkuha nila or pagdawat nila sa helmet naa dayon og sword. So dili, o pagdawat nila sa sword naa dayon ang helmet. No, dili, iba-iba siya tungod sa definite article nga da. So tanaw po nato dinhi sa kwan, dinhi sa interlinear Ephesians 6:17. Okay, karon po nagsulod sa akong una-una ang mauni. Okay. Da. So same gihapon. Anda. So naa siya da. Okay. Hu. 10. Naapoy da. Okay. So the sword. Okay, diri pon ginabase sa interlinear. Linis siya nga interlinear ba? Okay. So mo na ta mag-refer sa kwan, sa pulong. Nga asa nga makita jud nimo ang ang eksakto nga pagtan-aw sa pamulong. Right. So the sword of the spirit. Ining sword isa ni sa ka simbolo sa pakig-away o sa offensive nga pamagi. Kay ang shield of faith maong depensa, kag ang helmet of salvation mao pod siya ang depensa, o kaning sword mao ni siya ang offensive nga weapon. Okay, pang slice ni sa pang atake. Pero remember nga sa angelic conflict sa aton Christian life, ang pakig-away is offensive. Abanti lang ta pirmi nga abanti, sulong lang pirmi nga sulong. Wait sa. So sa atong Christian life, abanti lang ta pirmi nga abanti. Walay atrasan sa Christian life. Once nga loaded ka sa ginatawag nga paraphernalias, na ang importante na kay Bible doctrine sa imong kalag, which is the helmet of salvation. Pero pag wala sa angelic conflict o sa atong pakig-away as a soldier of Christ, atras kay walay maaplikar nga pulong, wala kay panagang. Kung naay mo alimba naay mo adto sa imo nga sa pagpangusisa or somewhat nga to destroy, naa sila false doctrine, wala kay depensa kung walay ginatawag nga wala
walay inatawag nga biblical truths or Bible doctrine nga nalo din na sa imuhang kalag o sa atoang kalag o sa makalag sa mga Christians. Wala ikadipinsa, wala ikapamatuod. Mo nang sagang shield of faith kag dapat naludan siya sang Bible doctrine which is the helmet of salvation. Wala ipaglaom nga may tabo. By the way, ang Christian i-judge gihapon kita pero ang kana siya nga judgment is rewarding. Kay dili kita i-judge sa great white throne judgment kita nga mga Christians. Ang judgment sa toa is the judgment seat of Christ. Kanang mga na-save na mga Christians or ginatawag na sa Greek nga bima seat judgment. So dili sa great white throne judgment ang ato ang judgment. Mo nang ginapaabot nato karon is the rapture. Kay pag rapture dinha ang judgment na sa mga Christians. So kaning sword of the spirit nasa sa genitive case nga ginatawag nga genitive of source nga ang source sang sword is the spirit. So bot pasabot niya na kana siya gikan sa Holy Spirit, from the Holy Spirit. Kay ang user kita nga mga believers mao bitaw ang ginaiskot dira nga and take the helmet of salvation and the sword. So i-take nimo, i-receive nimo ang helmet of salvation kag ang the sword from the Holy Spirit or of the Holy Spirit. Nga ang point din nga ang source is the Holy Spirit. Ang nag-iya sa sword which is the word of God. Remember nga kaning pulong sa Dios gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, ang divine author ni ana is God the Holy Spirit. Ang author ni ana nga gin-distribute niya o kon gigamit niya ang mga human authors sa pagsulat. Mao na nga sa kamatuoran sa mismo sa iyang kagalingon, ining Bible or pulong sa Dios wala na siya nagakontradict sa iyang kagalingon. Nga pas karon sa nakakitabo daghang denomination nga nagkalahi sa pag-interpretation nga sa Bible, nagkalahi ilang interpretation nga mao na nga daghan ang mga denomination o kon mga religious group tungod sa ginatawag nga interpretation. Pero sa pagkatinuod kay kana siya gikan sa pulong sa Dios, walay conflict na nga dapat wala unta daghan o denomination or nagkalahi nga interpretation kay ang truth itself isa lang. So dapat isa lang unta, pero by their own means sa ilang pamaagi mao na nagdaghan ang denomination kay nagkalahi ang interpretation. Baga na sulat ni Pablo sa Corinthians nga we have the mind of Christ. So dapat isa lang ka doktrina, isa ka interpretation kay we are of the same mind. So kani siyang sword is from the Holy Spirit kay ang user kita nga mga believers, ka mga Christians. Dili ang nagagamit niya na ang Holy Spirit kundi nga tungod nga gikan sa Holy Spirit. Pasikaron makita naton din sa 2 Peter 1:21. 2 Peter 1:21. Nagabasa gyud mo sa King James. For the prophecy came not in old time by the will of man. Ang author tao pero dili sa ilaha nga pamaagi. But holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost or the Holy Spirit. 2 Peter 1:21. 2 Peter 1:21. So kaning mga author sa Bible, paras na the first 5 books kay Moses yang author. Remember nga wala si Moses sa garden sa Eden, and yet
Nasulat niya kung unsa nagakitabo sa garden sa Eden sa kay Adan og sa babae. Sa libro ni Isaiah, iya na ang author niya na nga human author si Isaiah, kay Jeremiah, sa mga epistles ni Paul, sa mga gospel Matthew, Mark, Luke, and John, ilahan na mga sinulat, 1st, 2nd, 3rd John, ilahan na sinulat kay John gyapon ang the book of Revelation. Nagigamit sang Dios, which is God the Holy Spirit, mauna nga walay conflict sa Genesis to Revelation sa truth nga ginasulti. Bisan nakalahi sila nga mga human authors, tapos layo kayo ang gap sa ginatawag nga length of time. Layo. From BC to AD. Pero hindi siya makakonflict sa iyang kagalingon. Kay ang dahol ni ana, Genesis to Revelation, ang author, which is divine, God the Holy Spirit. So, dapat walay conflict. We are of the same mind, which is the mind of Christ. So, mana nga, gikan siya sa Holy Spirit, from the Spirit, nga ang nagagamit is the soldier of Christ, nga mga Christian. Muna nga, ang pulong din na is, and the sword from the Holy Spirit. So, kung mag-up man o unsa man nga naa sa amot unsa na sa Inilonggo, Cebuano o mga Tagalog, unsa ba Ilocano nga mga lingwahe, basta ang bot pasabot gikan sa Holy Spirit kanang sword, which is the word of God. So si Paul diri nga gigamit niya nga sword is singular. Singular kay ngano, kay daghan klase nga mga sword sa panahon sa Roman Empire na ginagamit. Pras ng Rompaya, nga sword, 5 to 6 feet long. Tapos ang gunitanan, duha. Sabagay, ang mga tao sa una, dagko kayo, solid. Kanang muscle na tanan. Pero, ma-outbalance kaning nga sword nga 6 feet long. So, naapoy Sifos, Akinakis nga sword, Dolon nga sword. Pero ang gigamit ni Pablo diri nga, which is the sword nga iya sang Roman Empire nga maneuverable kayo, kaning Makaira nga sword. Makaira, same gyapon na sa sword sa Hebrews 4:12, same gyapon nga sword. Makaira, kay ngano man, kani siya nga sword is short lang ni, mubo. Pwede gani ang batang gamay nga butang nimo, mga 10 years old, pwede makagamit niya ng klase nga sword. Kay maneuverable ni siya nga sword. Dali kayo ang mag-maneuver niya na. Dili ka ma-outbalance. Kay ang buti pasabot din ni Pablo, nga ikaw nga Christian, pag magamit mo na siya nga sword, which is from the Holy Spirit, dili ma-off-balance ang imong Christian life. Basta ma-aplikan mo lang ang pulong sa Diyos. Dili ma-off-balance sa imong Christian life. Kay ang pulong sa Diyos, mao na magakorek sa atoa. Mo na naga-learn kita, naga-change ang ato ang attitude. Kay ang pulong sa Diyos mao na maga-change sa imo. Bisan pa sa paglaom. Mo na nga naa kay hope jud paglaom, Elpis. Mo na sulti pod looking unto Jesus, which the author and the finisher of our faith. So epektibo kay ning sword nga ginagamit sang Roman soldier nga Makaira, ug mas epektibo jud kayo ang ato ang sword, which is from the Holy Spirit, nga mao ang Word of God. Sorry. Which is the Word of God. Kay ang pulong sa Diyos is eternal. Mawala lang ni tanan ang kalibutan, universe, kaning heaven, mawala na tanan, 1st, 2nd, 3rd heaven. Remember nga naitulo ka heavens, mawala ay na tanan universe. Pero ang pulong sa Diyos makapabilin hangtod sa walay katapusan. So, eternity, amo na nga epektibo kaysa sa atong Christian life. Makaira. So, kaning pulong din ng word
ang gigamit ni Pablo is rima instead sa word nga logos. Kay sa Greek man gud dalawa man gud ang word sa ilaha, rima o logos. Si Jesus Christ is the logos of God. Pero kaning sword din is nga sword of the spirit is rima. So buti pasabot nga kaning rima mao ni sa mga doctrines nga nalod din na sa imuhang utak. So mao na mga depensa sa imuha. So kana siyang doctrines mao na ang helmet of salvation, stock knowledge kina dina, pundo gina sa dina nga nagastik ka nga mao na ang imuhang paglaom doctrines. Kay kaning logos man gud discourse man gud siya, speech no, nga ginasulti nga mga declaration sayings mao na siyang logos. So ang rima din napundo na siya nga mga doctrines nga naa sa imuhang utak, which is the Bible, the Word of God. So sa tuwa pa nga kung sa Roman soldier pa, paghulbot niya siyang espada sa sukbanan, so paghulbot sang Roman soldier sa iyang espada sa sukbanan, so naa na din na, no? Pagbira niya pak mao nang Bible nga pulong nga ginaespada nimo sa mga false doctrine pak. So offensive na. Pero naa kay helmet of salvation nga napundo din na nga mga Bible doctrine sa imong utak. At the same time, ang Bible nga o kung mga doctrines ginaespada nimo sa mga false doctrine. Mao na nga naa kay ikadepensa, naa kay ika-espada sa pag-atake po sa mga false doctrine. Kay mao po ning Christianity. Kung walay biblical truths or Bible doctrine sa isa ka Christian, hindi niya mapamatud-an ang iyang pagkakristohanon. So wala. So dili siya Christian. Hindi niya mapamatud-an ang iyang pagkakristohanon. So ato ta dinhi sa kaning Hebrews 4:12. Hebrews 4:12. Be ato po ko sa kuang Bible din Hebrews 4:12. 4:12. 12. 4:12. Pasabot din for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner or judge of the thoughts and intents of the heart. Kaning discerner din is judge na sa ang pasabot sa ilang panahon ka discern of the thoughts and intents of the heart. Now kaning pulong din nga word same gihapon siya nga makaira as nga akwan ang word din is tama logos ni siya, logos. Okay. Nga gina speech of God is quick, but pasabot sa quick is living, alive. Alive siya. Pero din sa King James, sa King James quick siya, be living is alive, to live. Okay, active. Nagatanaw ko diri sa Greek as a strong concordance, sa strong dictionary nagatanaw ko. Kay ngano nga alive, ginapakita ko lang din sa pagtuon ba nga alive. Pero sa King James is quick. King James, kani siya is King James. Pero kung tanaw nato sa NAS, New American Standard Bible, kani NASB, NAS, New American Standard Bible, kani siya is alive 4:12. Okay, kani 4:12. So living, alive, living. Wherein nga dito sa sa King James is quick sa King James.
Pero ang pinakabot nga pasabot niya din is kung quick man siya, pero ang idea is alive. Alive. How long? How long siya nga buhi ang pulong sa Dios? Always alive, kay naa siya sa present tense. Okay. Alive, kay naa siya sa present tense, present participle. So, ang application sa pulong sa Diyos, mao po na mag-worship ka sa Diyos, kay alive ang pulong sa Diyos, in spirit and in truth. Ang truth din na is the Word of God. Biblical truth. Ang worship din na is present tense gihapon. Same gihapon sa Hebrews 4:12. So, ang application sa pulong sa Diyos is 24 hours a day. Always alive. So, pwede nga ang Christian magpaluya-luya, pero ang pulong sa Diyos, active yun na sa pirmi. Alive yun na sa pirmi. So, sa tuwa pa na adyo'y ginatawag application sa pulong sa Diyos. So, gamiton man sang Christian o dili, ang pulong sa Diyos is alive yun. May epekto yun siya sa kinabuhi. Kaya kamaturan mo, dipinsad yun na sa siyang kagalingon. And powerful. Kani, powerful. Power. Sa Greek niya na is energis o kon energy. Dira nang gikan ng pulong nga energy. So, operational power. Active yun ang pulong sa Diyos. Wala na nagkakatulog. Wala na nagkakaluya ang pulong sa Diyos. Kita lang ang mga Christian sa nagaluya. Mo na nga ang sword, maneuverable na siya. Dili ma-off balance ang mga Christians basta ginagamit. Same gyapon sa ginatawag nga powerful yun ang pulong sa Diyos. Ang Christian lang ang nagkakaluya. Remember ka kaning armor of God? Kani siya nga kwan nga pribilyo para lang ni sa mga Christians, mga tinuod nga Christian. Wala ni say aplikasyon sa mga dili Christian, sa mga dili believer ni Jesus Christ. Wala ni say aplikasyon. So, para lang ni sa mga Christian. Sa ato pa magamit nato jud ang pulong sang Dios which is operational. Basta nagatuo ka lang tapos ginatuohan nimo. Mo na nga maaplikasa sa imong daily living. So, kita, tuo lang. Mao na. Do prospito kay Maria kag kay Marta nga tong pagpatay ni Lazarus. Ang isa sa igsuon abot si Maria ba to or si Marta nga nagreklamo siya kay Jesus Christ kay siya sige serve, tapos ang isa sige lang paminaw. Pero unsang response ni Jesus Christ? Mas bulahan ang nagpaminaw kaysa sige ka serve din na. Kay ang pulong sa Dios active yun. Importante. Mo na bitaw nga, the man shall not live by bread alone, but in every word that proceeded out from the mouth of God. Dili na nga pag-atiman sa kagalingon, wala unsad ang kabisihan. Pero pag walay pulong sa Dios, useless gyapon ang tanan. Kay importante yun ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Kag tuuhan, kag maaplikar. Mao na nga kang pulong sa Diyos is operational yun, active yun siya. Powerful. Magsulti ka lang o power, ako yaw na. So, ang makaira is short, klase nga espada, pero maneuverable. Mo na nga epektibo kaysa sa pakig-away sa Roman soldier during sila nga time. Same gyapon sa atong Christian life, no? Kag ikaduha ang makaira, which is the word of God. Dili yun ka vulnerable nga ma-off balance. Nga pag-slash nimo kay two-edged sword man siya. Pag-slash nimo sa wala, pwede din ka makabalik sa tuo, no? Lahi sa uban nga rampiya nga espada nga 6 feet long, nga pag slash nimo, pag strike nimo pa wala, lisod ka mo bawi pa tuo kay 6 feet good.
ma-out balance, pero kaning makaira dili siya maka off balance. So ang atong Christian life dili off balance basta pulong sa Dios ang gamiton. Ayaw ng uban nga espada nga mga false doctrine. Ayaw. So kag ang pulong sa Dios is valuable kag importante kaayo. Amo na dapat usable siya sa mga Christians sa tama nga interpretation. So dili kita ma-off balance. Kag ang pulong sa Dios maulan yun na ang makadulot even to the dividing asunder of the soul and the spirit. Na ako'y gina-illustrate ani mga nga muna maka-divide siya. So maura na masulti nato kay di nato madimo dinhi. So ang maka-slice lang yun, maka-pursing, maka-penetrate, maka-divide, maulan yun ang pulong sa Diyos. Kag remember, mawala ang tanan, pero ang pulong sa Diyos mapabiling yun hangtod sa walay katapusan. So mo nang importante ang pulong sa Diyos. O usapod, mauna nga ang pulong sa Diyos maka-kambyo, maka-change sa imong attitude. Remember nga kung unsa kani mga principle ba, kung unsang na sa imong kasing-kasing thinking heart or unsang na sa imong utak, maunang imong attitude. So kung pulong sa Dios nag-iisda nimo ang mga pagtulunan sa una nga karon kamatuoran na pulong sa Dios, mailis pod ang imong nauna kag ang imong attitude sama jud sa kamatuoran sa pulong sang Dios. Mao na nga sa uban nga ginatawag nga mga Christians, dili yun nila ma-deny kung unsang ilang natun-an, mao na ilahang lifestyle. Kay mao po na sila mo depinsa sa ilang pagtulunan. Bisan ni kinsa pa na siya, ni unsa man na siya. So mao na nga naay renewing of the mind. Nga dili kita maka-confirm to this world but be transformed by the renewing of your mind. Press nang don't overcome by evil but overcome evil with good. Dili na dra sulti nga pabutan-butan kay Christian na pabutan para ma-overcome yang evil. No, dili. Kay ang good din na is agathos. Remember nga kana siya is divine good. Mao na nga naay renewing of the mind kay ang ma-apply is divine good. Kung sabot sa divine good nga ang kamaturan sa pulong sa Dios, mga doctrines nga ara sa imong kalag, helmet of salvation, mao na nga nakay shield of faith, breastplate so nakay ginatawag nga shield of faith. So doctrine gyapon nakakonek ni ana. Tapos nakay ginatawag nga belt of truth, doctrine gyapon na. Mao na maka-change sa imong attitude. So ang good din na nga don't overcome by evil but overcome evil with good is agathos. Dili siya kalos. Kay kaning kalos human good na, kana siya is agathos, which is divine good. Divine good kay naa ka in the sphere of God the Holy Spirit and in a goal to be like Christ. So naay application sa pulong sa Dios. Kag mao na karon ang imong attitude nga maga-change sa imong attitude. Mao na nga nagdaghan kayo ang mga dili Christian. Siyempre na mga Hindus, Sinto, mga Taoist, nga mga ang ilang application is human good, dili divine good. Kay wala siya na relate o dira na base sa pulong sa Dios sa Bible nga ato ang textbook sa mga Christians. Wala dira na base. So mao na ilang attitude good, pero dili nila ma-overcome ang evil. Ni anang good kay kana siya is kalos.
kalos, which is human good. Same gyapon nga pag-worship sa Dios nga we must worship Him in spirit and in truth. Wala emotion sa Christian life. It is by truth. So maga-change gyapon iyang attitude tungod sang truth sa imo nga Christian ka, kag mag-worship ka kay mao nang ma-apply sa imong kinabuhi. Grow in grace and in the knowledge gyapon of the Lord Jesus Christ. Sa to pa, ang Christian life is a life of thinking, dili siya emotion, kay ang emotion it never thinks. So mao ni use God's word kani. So ang discern dito sa ilang panahon is judge. Kung nakasulti ko kaniya nga judge sa intents of your heart o kung sa motibo sa imuhang kasing-kasing, maga-check yun na ang word of God. By the way, sa pag-step nimo sa Christian life, pag-believe nimo kay Jesus Christ, member ka na sa imong Christian life, then ang pulong sa Diyos mo na mag-change sa imong attitude by learning Bible doctrine. Kay ang pulong sa Diyos is the discerner of our thoughts and intents of the heart. Heart, kanang thinking heart sa imong utak. Amo na ang motibo sa imong utak, ang intention sa ato ang utak. Dili siya pumping heart. Amo na nga sulti sa Proverbs, what a man thinks is in his heart, so he is. So thinking heart, amo na sa Bible, dili pumping heart. Okay, so mao na atong natun-an karon. Kung naay question, mag-pray sa ta, no? After sa prayer na dira ta maka question and answer. Sige, let's pray. Sa imo lang amay, salamat kayo sa mga hiking ginatigdi mo sa mga bisan na kami sa in distance, no, sa another municipality, pero salamat pinagi sa cellphone maka-connect mo kami by learning sa mga pulong sa eagerness gino sa pagtuon jud sa mga pulong para sa amo ang Kristiyano nga pagkinabuhi. Salamat jud sa teaching ministry and sa teaching ministry kag sa compromise ka Holy Spirit as our divine teacher, of giving us spiritual IQ ka mga spiritual understanding sa imong mga pulong. Sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, may